Matapos nga na matalo si Sara Diskaya bilang mayor ng Pasig, at maihalal muli si Vico Sotto bilang mayor ng Pasig City, samat-saring paninira na ang ginagawa nila para bumagsak si Vico Sotto. Kasama na dyan na dinaya daw sila ni Vico Sotto. Dahil sa sobrang laki ng kalamangan nito kay Vico Sotto. Milyon-milyon ang ginastos ni Sara pero kakaunting boto lamang. Matapos din ibulgar ni Mayor Vico Sotto ang 3 to 5 million pesos na financial assistance sa barangay ng Pasig, hindi ito nagustuhan ng ibang mga SPL. Para sa kanila ay confidential at private ang ganitong mga usapin na hindi na dapat nalalaman ng ordinaryong mamamayan ng Pasig. Ayon kay Vico Sotto, ito ay good governance at transparency sa mga mamayan ng Pasig. Nagiging banta si Vico Sotto sa ibang politiko dahil posible itong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa palasyo at tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Pwedeng nakasalalay sa isang tao eh. Hindi talaga pwede. Kasi sabihin mo, ako bilib ako sa sarili ko. Confident akong tao, di ba? Pag sinabi mo magaling ako, hindi na ako magsasabi na hindi. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Pero, kung sasabihin mo, pag-asa sa isa, ano yun, walang ganun. Kahit presidente ka pa ng buong mundo, hindi mo mababago ang sistema ng mag-isa. Yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayong maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo, kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. Mayor ka, gawin mo kung anong pwede mong gawin. Try to make the, change, try to effect change as best as you can. Teacher ka, do what you can. Businessman ka, pay your right taxes, do what you can. Whether you're a leader in an NGO, civil society, diba? All of us have a part to play. Hindi pwedeng isang leader lang, ganyan. So, with that in mind, I'm not keen on any specific position or to run for... Alam ko lagi sinasabi ng mga politiko yan. Pero sa akin, yun talaga. Kahit i-dissect mo yung puso ko, yun pa rin yung makikita mo. Hindi ito tungkol sa position. 2019, halos... Munti ka naman hindi talaga tumakbo. Yan naman ng totoo. 2 days before nga lang ako nag-decide. But to me, that's not the point. Kung anong position or what. Basta, ulitin ko, ang importante sa akin, pagkatapos ng term ko sa Pasig, na institutionalize namin yung mga reforma. Na mas madali nang gumawa ng mabuti, mas madali nang gawin ng tama, mas mahirap nang maging corrupt. Win na yun. Yun yung biggest win that we could possibly have here in Pasig. And after... I don't like thinking too far. That's even when I was younger, high school, college, nag-decide ako kung anong course kukunin ko. Anong deadline, the day before, parang ganun lang ako. Pero ako, nakikita ko sa future ko, after my term, I'm not really sure what's going to happen. But definitely, I'll do my best to try to